Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Ayon dito, urgent motion para mapauwi si Digong sa bansa. Inihain na sa Korte Suprema. So tingnan natin, panoorin po natin at bigyan ng reaction ito. Excited na yung mga DDS, makakauwi na yung tatay nila. In your dreams. Sige, tuloy. Ay nag-file na ng urgent motion no sa Korte Suprema para desisyon na no kasi medyo may katagalan na no. March 11 pa hinatid po si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig, and then I think a few days after naghain na po talaga ng petisyon sa Korte Suprema para makabalik. Ano na po ang ano po nag-udyok sa inyo na mag-file itong urgent petition? Alam naman po natin ang bagal po talaga ng hustisya po dito sa ating bansa. Ay, nako. Actually, Pat, March 12, namin final yung petition for habeas corpus. Nasa eroplano pa po si PRRD nung mga panahon na yon. Under the control pa ng gobyerno natin. Kaya umasa kami nung... Eto, tanong dito. Sabi ni Danny Vito, may problema nga kaya hinahanap ni Senator Marcoleta. So, anong problema? Sinabi ba ni Marcoleta doon na nawawala? Wala, di ba? Si Marcoleta kasi bida-bida lang yan. Wala namang kwentang senador yan. Pero naiintindihan kita, Danny Beato. Dahil bobo ka, hindi mo makikita. Nabobo ka. Hindi mo rin alam na bobo ka. Ganun lang yun. So tuloy tayo. Itong sinasabing urgent motion para mapauwi si Digong, hindi mangyayari yan. Diba? Kasi kung papauwiin nyo si Digong, alam nyo naman, kahit papaano, may kakayaan niyang magtago talaga. Diba? Magtatago at magtatago yan. Mas maganda, doon ka na lang sa ICC. Safe pa doon, maganda pa yung kulungan doon, hindi pa mainit, makaka-relax ka pa doon. May TV pa daw doon sa loob May computer pa doon sa loob, kaya nga lang, walang internet. Diba? Para, anong purpose ng computer? Para magduta to? Hindi po. Para po, yung mga kaso niya, mapag-aralan niya. Siyempre, lawyer naman daw si Digong, di ba? Para mapag-aralan niya yung kaso niya. Kaya nga may computer doon. So, ganun lang po yun. So, tuloy natin. Nung final namin yun ng March 12, na mauutusan pa ang gobyerno na pabalikin yung eroplano dito. Kaya lang, hindi naglabas agad ng aksyon ang Supreme Court hanggang sa nahatid na nga si Pangulong Duterte sa ICC. Ngayon, final namin, kaya na nga ng sabi mo, diba, yung napakatagal ng hustisya dito sa Pilipinas. Yes, narinig nyo na yung pasabihan na justice delayed is justice denied. Napakatotoo niyan, lalo na sa petition for habeas corpus. Kasi ang habeas corpus, dapat madali ang remedy yan, madali ang kaso para mabalik yung taong dinakip ng sino man. Kasi pinapahalagaan ng konstitusyon natin at ng batas natin ang kalayaan ng bawat Pilipino at lahat ng bawat tao. Yun naman pala pinapahalagahan naman pala ng ating konstitusyon yung kalayaan ng bawat Pilipino 'Di ba? Pero teka lang, bakit sa panahon ni Digong yung kalayaan ng bawat Pilipino hindi pinapahalagahan? Patay dito, patay doon, patay doon, patay dito, patay doon, patay dito sa gilid mo, patay dito. Tapos ngayon, pagdating kay Digong, papahalagahan na? Hindi naman papatayin si Digong Oo, ihaharapin lang naman niya yung kanyang sinampas sa kanyang kaso sa ICC ni Trillanes. Oo. Binakla lang yan ni Panilo, sabi ni Laurentino. Anong binakla? Anong binakla? Kaya kapag nag-file ka ng habeas corpus, ang expectation yan, mabilisan. In fact, ang policy nga ng Supreme Court is kahit na... Agree po ba kayo na ganun yung sinasabi niya? Ang merito, yung petition on its face, mag-issue na agad ng writ of habeas corpus para i-produce yung taong hinahanap sa korte para maaral na ng korte kung legal nga ba ang pagkadakip o pagkakulong. Tingnan mo. Basta patulan natin to. Patulan natin yung bubong ito. Sabi niya dito, bubo daw baka pagdating sa math, mahina ka.
4 times 4 sigurado hirap ka dyan. 4 times 4, teka lang. Kung talagang magaling ka, bakit nanlilimos ka sa akin ngayon? Bakit kumakain ka pa rin ng tae, pati pamilya mo? Kung talagang magaling ka. Bakit nasa kanal ka pa rin ngayon? Kung talagang magaling ka. Ya? Kukunin nga kitang katulong eh. Bakit nandyan ka pa rin? Bakit lalapit ka sa akin? Kung talagang magaling ka. Ako magiging amo mo eh. May nag-comment kasi, binabasa ko lang. Sige, tuloy natin. Ang bilis mo naman basagin. Sa tao na yun. Pero sabi mo nga, March 12 pa na file, lagpas 8 buwan na Yes. po, wala pang action yung Supreme Court. Kaya nag-file na tayo ngayon ng urgent motion. Yeah. Kasi din, Pat, marami nang nangyari since March 12 na nakakabahala na dapat na hindi sana nangyari kung umaksyon yung Supreme Court. So, number one, lumubha na yung kalagayan ni Pangulong Duterte sa ICC. Kung nabalitaan nyo, nag-file yung si Attorney Kaufman sa ICC ng request for indefinite adjournment of proceedings kasi lumubha na yung kondisyon niya, yung cognition niya, hindi na siya makaalala, hindi na niya ma-place yung time and place na hirap. Ganito kasi yan. Pag ikaw kasi nagpipintanil ka, tapos bigla mong tinigil, ganun talagang mangyayari sa'yo. Diba? Bigla kang manghihina, hindi ka makaalala. Diba? Naalala niyo yung nasa stage si Digong? Nagsalita siya. Bigla siyang naging lutang doon. Naalala niyo yun? Press 1 nga, sino nakaalala nun? Bigla siyang naging lutang. Nang hina. Doon sa stage. Nakita niyo yun? Oo. Ganun kasi yung epekto ng pintanil, mga pre. Eh doon sa ibang bansa, wala namang pintanil doon eh. Nora's Diary, shoutout po tuloy natin. Pero, kahit pa paano po, kahit nakakulong yan si Digong doon, hindi naman po yan pinapabayaan eh. Yan nga lang, hindi naman binibigyan ng pintanil, bawal yun. Diba? Pero sa paggamot, gamutan, pagkain, kompleto po yan. Sabi nga ng iilan. Yung kinakain ni Digong doon na gusto niyang kainin, na nire-request niya, binibigay naman. Diba? Tuloy natin. Dapat na siyang alalahanin. Yung mga yon. So, hindi na siya fit to stand trial. So, sabi natin sa urgent motion, kung umaksyon lang kayo noon, sana hindi nangyari ito. Pero, meron pa tayong pagkakataon ngayon na umaksyon ng Supreme Court, pauwiin nyo, para magamot siya ng mga doktor niyang tumitingin sa kanya for so many years. Ako ngayon naniniwala, mas magaling pa yung mga doktor doon kumpara dito sa hahawak na doktor kay Digong dito sa Pilipinas. Diba? Nako, dahilan nyo lang yan na gusto nyo talagang pauwiin. Ang sigaw namin, wag na po. Doon na lang siya. Dito sa Pilipinas. O kaya naman, para hindi natin ma-experience yung national embarrassment na yung Pangulo nating minahal mamamatay sa foreign custody. Diba? Tapos, mahal nyo lang. Huwag mo kami idadamay. Hindi namin mahal yung kumikitil ng buhay. Ha? Kaya wag natin. Baka sa inyo lang po. Pangalawang nangyari na hindi inaasahan, yung mga tao na responsable sa pagkatakip niya at sa paglipat sa kanya sa ICC, ginantimpalaan ng mga posisyon sa gobyerno, si Ombudsman Remulla, si naging PNP chief si General Torre, si Marcos Lacanilao na naghatid sa kanya mismo sa ICC, naging LTO chief na ngayon. So, dahil hindi rineresolba ng Supreme Court, imbis na parusahan tong mga to, nagantimpalaan pa ng importanteng posisyon sa gobyerno. Imbis na parusahan si Digong sa panahon niya, dahil umaamin naman siya na pumapatay siya ng pumapatay, binibaby nyo pa, pinupuri nyo pa, sinasabihan yung ang galing talaga ng tatay namin. Diba? Ngayon, hindi kasi lahat ng oras nasa taas ka. Kaya huwag masyado mayabang. Ang yabang sabi niya. Sabi niya sa ICC nun. ICC. Subukan lang nila. Punta dito sila sa bahay. Yung magsiserve ng warrant sa akin, papakainin ko ng papel ng yung dala-dalang warrant daw. Or di kaya babarilin ko, sabi ni Digong. Aba, nung sinundo na siya ni General Torre, hindi makapalag kay General Torre. Diba? Hindi makapalag. Tapos yung sila Kitty, naging bastos na. Buti talaga lumabas yung kabastusan ni Kitty doon at nalaman po natin na bastos talagang bata ito. Diba?
Tapos yung pangatlo, kaya din kami nag-file kasi sabi ng DOJ, meron silang opsyong ulitin ito para naman kay Senator Bato. Oo. So dapat talaga Oh. umaksyon na yung Supreme Court, dapat i-resolve na nila yung legal issues sa mga petisyon na to para bigyang linaw yung kung illegal pa o legal ang nangyari kay Pangulong Duterte at para Tama yan, sabi ni Mary Grace, ang mahal namin si PBBM. PBBM lang, hindi si Digong. Kung si Digong sana ay naging matinong presidente sa panahon niya, baka mahalin siya ng mga Pilipino. Pero hindi, mayabang, pati Diyos, minumura, kinakalaban, Santo Papa, mga jeepney drivers, mga Pilipino, pinapatay. Papaano mo mamahalin yan? Ang hirap. mapauwi na siya dito at para mapanagot na yung mga responsable dito. Wag kang mag-alala, sasamahan na naman daw ni Bato si Digong doon. Diba? So, banding muna sila. So, anyway, mga pre, next topic po tayo. Ayan kaya Pons Zolita, shoutout po sa'yo. Bigyan po natin ng reaction yung next topic po natin, mga pre. Siyempre, sa hindi pa po nakakapag-like dyan, nakakapag-subscribe, ayan ituloy nyo na po yan. Kalimbangin nyo na po yan. Siyempre, may TikTok, may Facebook po tayo dyan. Sana po inyong i-follow yung ating mga social media accounts.